Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika. Maraming salamat sa pagtunghay. At kung kayo ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. So ating pag-uusapan sa ngayon itong kakalabas na survey ng tatlong firm institution. Pag-uusapan itong Publicus, Okta Research at Pulse Asia. Kasi mag-election next year 2025 dito sa mga senator at pag-uusapan natin yung sino yung mga frontrunner at yung mga pangalan na lumilitaw sa Magic 12. Pag-uusapan rin natin dito bakit hindi umuobra or umiepekto yung mga paninira, mga black propaganda at mga critics ng former President Rodrigo Roa Duterte. Pag-uusapan rin natin itong side ni na Tulfo kasi lumalabas na yung tatlong Tulfo brothers mga kapolitika is pumapasok dito sa Magic 12. Ano ang indication nito? Although napag-usapan na natin ito doon sa ating mga previous video, itong Tulfo at pag-usapan rin natin itong sina Bongo, sila Bato de la Rosa at itong si Amy Marcos. So dito muna tayo sa nakikita nyo dito sa screen is itong survey ng Okta Research. So this past few days, past few weeks, or even past few months is inulan. Hindi lang talaga inulan pero binagyo talaga ng mga samot-saring issue itong former President Rodrigo Roa Duterte. So isa na dyan itong ICC. Pangalawa itong yung mainit ngayon is itong West Philippine Sea at itong drug war ni former President. At ngayon nga is kamakailan is merong balita na ipapatawag na itong si former President dito sa Senado para imbestigahan dito sa tinatawag nila na gentleman's agreement kasi may sinabi itong si Roque na kung saan is merong umanong gentleman's agreement si former president dito kay Chinese President Xi Jinping. But anyway, na-explain natin yan doon sa ating previous video. So panoorin nyo na lang. Dito tayo sa survey. So number 1 itong dito sa Okta Research itong si Erwin Tulfo, si Tito Soto, si Bongo, Ben Tulfo at pang-apat or pang-lima itong si Rodrigo Roa Duterte. So medyo bumaba lang ng bahagya itong si former president pero at least pasok pa rin siya sa top 5. Okay, so si former president Rodrigo Roa Duterte is inulan or binagyo nga ng mga samot-saring issue but on the other hand, hindi pa rin siya lumalagpas, hindi pa rin siya nahuhulog dito sa top 5. Pero sa Pulse Asia is nasa top 3 itong si former president at itong sa Publicos is nasa top 2 itong si Duterte. Okay, so anong indication nito? Ibig sabihin lang nito is mahal pa rin ng masang Pilipino itong si former president even napakainit ng issue ng itong sa West Philippine Sea at itong sa confidential fund ni Inday. Okay, kasi Duterte din si Inday at kung anong ini-issue sa kanya is madadamay din itong kanyang tatay. Pero on the other hand, hindi naman talaga masyadong naapektuhan itong ratings ni former president. At kung magkakaroon nga ng eleksyon, kasi sinasabi nitong si former president na hindi na siya tatakbo at mag-retire na siya for good dito sa politika. And I think mangyayari yun liban na lang kung meron talagang reason na kung saan is makapagpapabago ng kanyang desisyon na siya'y tatakbo sa pagka-senador or any other government position kasi nga inuulan talaga sila ng mga investigasyon. In the past few days nga is papatawag na nga itong si former president dyan sa Senado kasi dahil dito sa issue ng West Philippine Sea. So isa lang 'yon. Now hindi pa natin alam ano ang mga susunod na mangyayari dito sa kanyang survey, kung siya ba ay lalong aangat or siya ay bababa pa. So yun ang ating abangan sa mga susunod na mga ilalabas nilang survey. Pero sa ngayon, ang nakikita natin ito is mataas pa rin at hindi pa rin naapektuhan itong si former President Duterte. So ang basa naman natin dito mga kapolitika is even though bahagyang bumaba yung kanyang ranking is alam ng mga tao, okay, kasi doon sa ating previous video is napag-usapan ng natin na itong si former president is nung bumaba siya, record breaking yung kanyang trust at approval rating. Okay, napakataas na 80%. Okay, yung kanyang approval, record breaking po yan sa history ng mga presidente sa Pilipinas na kung saan bumaba siya sa posisyon na napakataas pa rin ng approval at trust rating niya. So siya talaga ang historical na presidente na kung saan is nagustuhan ng mamamayang Pilipino. So
ang dito, while sinisiraan siya, nababasa kasi ng mga tao yan na kaya ginagawa ito or kaya tinatapunan siya ng ano-ano mga black propaganda, inisyuhan siya ng iba't ibang mga issue is kasi gusto nilang masira itong Duterte. Yun yung impression ng mga mamayang Pilipino. So, kumbaga kahit anong mga issue yung binabato sa kanya is alam na, basa na ng mga Pilipino, napipredict na ng mga Pilipino na ito is part ng mga paninira at mga black propaganda. Okay, so yun yung basa ng mamayang Pilipino. Kaya hanggang ngayon pa rin is nasa top 5 pa rin, nasa top 3 pa rin itong former President Duterte. At dito nga sa video nakita niyo sa screen is ito yung survey ng Publicus Asia. Okay, so ang number 1 dito daw is si Willie Ong at pangalawa si former President Duterte. But on the last month survey is number 1 itong si Duterte at number 1 itong si Duterte sa survey. So medyo bumaba siya dahil nga dito sa mga issue, but hindi naman talaga tuluyan or hindi malaki yung naging epekto ng mga issue na binabato sa kanya. Okay? At ating din bigyan ng reaksyon itong nangyayari sa mga Liberal Party at kay side ni BBM kasi parang wala siyang impluwensya pa rin no sa mga tao na kung saan even yung mga cabinet members niya, itong sila Binohor Abalos is laglag pa rin sa top 12. Kung meron pumasok is nasa top 12. Itong sila Martin Romualdez napakababa pa rin. So wala pa ring impluwensya itong ating kasalukuyang administrasyon sa mamayang Pilipino at wala pa rin nakita talagang resulta na kung saan is nagkakaroon ng magandang impression yung mga Pilipino sa kanya. Kasi kung meron ng impluwensya itong ating kasalukuyang administrasyon sa mga mamayang Pilipino, isa na yung mga cabinet members niya na sinali dito sa senatorial survey is pasok sana sa top 12. Just like nung panahon ni former President Duterte, itong kanyang mga tauhan, sila Bato, sila Aimee, sila Bongo, sila Padilla, is na-impluwensyahan ni former President yung mga tao. Okay, kung kaya nasali itong mga taong nabanggit ko, sila Padilla, sila Aimee Marcos, sila Bongo, sila Bato. So nasali sila sa top 12 kasi may impluwensya sa mga tao. Unlike ngayon sa current administration, is hindi na impluwensya ni Bongbong Marcos itong mga Pilipino. At dito rin naman sa side nila Tulfo is ang nakikita ko dito is napag-usapan natin to sa previous video na kung saan is nadadala yung branding ni Raffy Tulfo, itong kasalukuyang senator, kasi nga 'di ba known sila sa mga public service, sa mga pagreresolba ng mga away ng mag-asawa, dito sa away ng mga masa, okay, pangmasa ng mga public service. So nadadala itong Tulfo rebranding, okay, na nadadala sa kasikatan ni Raffy Tulfo yung mga kapatid niya, si Ben Tulfo at si Ramon Tulfo at itong si Erwin Tulfo. So kumbaga itong Tulfo is sumasali na rin sa politika, okay, sa rebranding ng politika. At ito rin si Abby Binay, kasi isa rin ako sa tagahanga nitong si Abby Binay kasi maganda ang polisiya nito at mga project na ini-implement dito sa Makati City. So sana ay pumasok din itong si Abby Binay kung just in case tatakbo siya sa pagkasenador, but I doubt na siya ay tatakbo. At sa ating mga nakalap na impormasyon is itong si Abby Binay is baka tatakbong mayor dyan sa Taguig or sa Makati sa susunod na election. But I think sa Taguig siya kasi tapos na yung term niya dyan sa Makati, so sa ibang lugar naman siya or even sa national level. So sana nga ay pumasok din itong si Abby Binay. At ito namang si Aimee Marcos, nung sa previous video natin sinabi natin na bumaba yung survey niya, but right now po is bumabalik na sa limelight itong si Aimee Marcos. Hindi na nasa top 10 siya, pero medyo umangat siya kasi dati sa top 11 siya. So isang hakbang na lang patalikod is malaglag na siya sa top 12. But nakikita natin to sa Okta Research at sa Publicus, sa Pulse Asia, is medyo umangat na itong si Aimee Marcos. Okay, so maganda rin itong strategy kasi doon sa ating previous videos is napag-usapan natin itong si Aimee Marcos is naglilibot-libot sa buong Pilipinas para marigin yung kanyang popularity. Okay, so yun lamang ating masabi hinggil sa issue dito sa survey na ginawa ng tatlong institution, itong Pulse Asia, Okta Research at Publicus. Please don't forget to